So, ang napili ko po na poem to Josephine by Dr. Cerizal. So, makikita nyo sa drawing ko, which is nagarelate ito sa poem na aking napili. So, bago ko sisimulan ay aking munang ibabahagi ang nilalaman ng poem na aking napili, which is to Josephine. Josephine, Josephine, who to this source have come, looking for a nest, a home, like a wandering swallow, if your fate is taking you to Japan, China, or Shanghai. Don't forget that on this source, a heart for you beats high. This poem is written about Josephine Bracken, which is the wife of our hero, Dr. Cerizal. So, itong poem na ito is nagpapa-remind na no matter where she travels or happens, andyan pa rin si Dr. Cerizal, laging nakasubaybay sa kanya. And he is waiting for her. Makikita nyo sa drawing ko, sa entire ng drawing ko na ito, merong pinaka-highlights and important, which is itong babae na to. So, itong babae na to, ito yung nag-relate kay Josephine. So, this girl na makikita nyo siya, or makikita nyo dito sa surroundings niya is merong Japan, China, airplane, and mga bahay. And also, island. And dito kay Josephine, sa image na to, sa drawing na babae na to, meron sa baba na heart. And meron kayong makikita na sa tabi ng heart is parang bakod na kulungan. So, as you can see po dito sa drawing na to, lahat po nito is connected sa poem na ginawa ko. Si Dr. Cerizal is parang pumunta siya dito sa dalawang bansa na to, which is itong two flags na to, China and Japan. So, si Dr. Cerizal kasi is na-exiled and di siya pwedeng umalis sa island na yon. So, nalayo siya kay Josephina. Pero, yung pagmamahal ni Dr. Cerizal ay di nabubura or nakakulong pa rin kay Josephina. So, Dr. Cerizal is a romantic man and kaya niyang i-express ang love niya sa isang tao without any hesitation. Mag-e-effort pa rin siya kahit malayo siya. So, this poem made me realize na compare ngayon kesa dati, mas totoo yung affection of love ng pagmamahal dati compare sa ngayon. Masyado na kasi tayong nababad sa technology. So, yung mga kabataan ngayon is kapag pumapasok sa relationships is parang di na good seryoso kasi dahil na rin sa technology, mabilisang communicate lang, agad na malalaman na kung sinasagot ba sila or hindi ng isang taong mahal nila. So, parang labas nun is parang easy to get na lang. Compare dati na, kailangan mo pa magsulat ng letter para magpadala dun sa minamahal mo. Tapos, hihintay nila ng 1 to 2 years or ang tagal nun. Kasi i-deliver pa sa kanila kasi wala pa nga, hindi pa nga uso yung technology. So, kahit na malayo sila sa lugar nila, yung minamahal nila is naghihintay. So, dun pa lang is napapakita na nila yung effort nila dun sa minamahal nila. So, kumbaga, ang layo-layo na natin sa dating panahon compare sa ngayon. So, natutunan ko talaga dito sa poem ni Dr. Cerizal and made me realize talaga na kung mahal ka talaga ng isang tao, kaya kang pag-effortan yan kahit gaano ka man kalayo, kahit gaano ka katagal magsagot, is hihintayin at hihintayin ka pa rin niya and mamahalin at mamahalin ka pa rin niya. So, that's all. Thank you po.